Magandang araw mga brother at ngayong araw nandito tayo ngayon sa Nomo, no? Nomo. QC, no? Dito dinadaos yung mga stand-up comedy show. Ting Thursday. Kay Sir Attorney Edward Chico to, di ba? Kay Tony. Tama, oh. At ngayong araw mga brad, no? Kasama natin ang one of the best stand-up comedian dito sa Pilipinas, no? Party host, magician, puppeteer, lahat na, writer, no? Ang dami niyang talent mga brother, no? So wag na natin patagalin, palakpakan po natin si Mardy Almighty de Guzman. Yun, no? Kamusta? Mardy Almighty de Guzman yun. Oo, parang kompleto, di ba? Kasi Mardy, nga pala, men, bakit Almighty? Ano yun eh. Nagsimula yan sa Almighty. Kasi di ba may team ako. Ayan. Mardy maitim yan. Almighty. Ginawa ko na lang Almighty para maganda pakinggan. So parang nakarhyme eh. Nakarhyme eh. Mardy tas Almighty. Pero isa rin yung galing din sa Bruce Almighty kay Ivan Almighty. Yung dito si Jim Carrey, yung gumanap si Bruce Almighty. Yun. Doon galing yun. Bruce Almighty, Ivan Almighty, yan. Si Jim Carrey, comedian din yun, di ba? Oo, stand-up comedian din. Isa yun sa mga OG. Nagsa-stand-up comedian din talaga siya. Nung araw. Nung hindi pa siya artista. Parang nag-click siya dun yung pagtawa niya, yung... expressive kasing mukha niya. Kaya niyang paglaruan yung mukha. Sa ganong nakakatawa siya sa ganong style. Nakakatawa siya. At saka parang siya yung nagpasikat ng Jack Russell. Jack Russell. Siya ba Si yun? Milo. Kasi sa yung sa pelikula niyang Damas. Jack Russell na doon si Milo, yung aso niya. Yung nagsuot din ng mask. Pinagsuot din yung mask niya yun. Kasi meron din ako makulit yung aso na yun. Makulit yan. Anyway, bago ka naging stand-up comedian, saan ba nagsimula yung isang Mardy pare? Ako dati, clown ako eh. Clown, di ba nagka-clown lang ako sa may dati? Sa may Makati, Comembo. Pero diba, nakakuha pa nga kita nun. Makakakaroon pa lang tayo nung araw. Alam ko pati, 600. 700 naman. 700. Kasama pumasahe. Kasama natin si Jeric Manson. Kasama natin si Jeric, si J. Paul. Ang bango ng costume nung pre. Ang yan. Walang labahan yun eh. Laban lang yun pag mga naka-apat na show na. Pero doon ka talaga naka-base? I mean, doon ka lumaki sa Makati? Hindi ako sa San Andres Bukid ako lumaki. San Andres Bukid. Doon sa San Andres Bukid ako nag-start talaga ng clown. Yan, mga sila Bebs Balloon. Yan, doon ako nagsimula. Bebs Balloon, KCC Balloon. Mga anong taon to, Brad? Mga yan eh. Hindi ako nagkakamali. Year 2001. 2002. Matagal na. Sobrang tagal. Ang taon na ngayon, 2024, 2025 na nga eh. Matagal ka ba nag-clown bago ka? Ang tagal ko nag-clown. Siguro natapos yung ng pagka-clown. Siguro 2009. Kasi pumasok ako ng Magfi. Yun, mga 2009, 2010 yun. Pero nagka-clown pa rin ako ng mga panahon na yun. Practice na ako ng ng magician. Matanggap-tanggap na rin. Pa 1.5, mga gano'n. Malaki na yun nung mga panahon na yun. Putangin na 1.5. At saka kasi maglalabas ka ng pato. At saka nung panahon na yun, Brad, walang social media. Wala tayong masyadong kakumpetensya nun eh. Nag-aagawan pa nga yung mga tao sa atin eh. Walang kakumpetensya masyado. Parang marami nung clown, yun ang kakumpetensya mo. Tapos, noon pa naman, kakumpetensya na yung clown. San Andres Bukid din naka-base, iba't ibang... Sa iba-iba, Isa San Andres Bukid kasi, doon ako nagsimula na, ang haba kasi ng istorya eh. Doon ako nagsimula ng clown, tapos nung nagka-clown na ako noon, dito, nakasama ko sila Jelmar, Sese, sila Jel, Alam ko Eric Peña. Sila Eric Peña. Lumalabas ako sa kanila dati kasi si Eric Peña, nakatira sa Tenement. May mga costume ng clown yan. Nagde-deploy talaga ng mga tao yan sa mga kiddie party. Para isa rin pala siyang OG ng clown, no? OG yun ng clown. Kung doon na sumasama ako dati nung kay Alan. Sa kanya, ako assistant ng Alan. Si Alan yung kilala ni Eric Peña. Kami yung lumalabas sa kanya. Magkano lang binabayad sa amin, no? Parang 450 lang eh. Malaki na rin yun, bro. 450 sa akin 150. 300 dun sa
300 dun sa leader, puta na. Pero kanila costume. Pero natural yun, natural. Natural. Kasi kung ngayon mo ipipresyo, parang hindi. Ay, hindi na tama Hindi na natural yun. Saan mo pupunta yung 150? Oo, kasi yung Ayun. expenses. Pasigarilyo pala, magkano eh. Oo, nagiinom ka pa Nagiinom kung ka sakaling ano. Diba? Kaya hindi mo rin sisising ibang clown, nagnanakaw na. Oo, sa party. Wala rin talaga masyadong Nako-complain. Oo. Napopost. Oo, yun. Kasi Kasi nga, ang liit ng kitaan eh. Oo. Talaga, tsaka hindi makakabuhay ng pamilya yun eh. Tsaka isa sa nakakalungkot kasi, imbis na tumaas yung TF ng clown, kasi TF. from 2001, yung sinasabi mo na 1.5, anong taon na ngayon? Oo. So dapat at least naging 5,000 man lang. Oo. Pero nakakalungkot Pero may mga tumatanggap ng gano'n, may mga nagpa-presyo ng gano'n, may kilala akong gano'n. na 5K. Hindi lang. Kung magkano yung TF niya as magician, gano'n din ang TF niya pag clown. Pag kukunin mo siyang clown, gano'n din ang TF niya. So same. Same. Okay, kasi Hindi ko na papangalanan, pero gano'n talaga siya kuha mo sa akin, Gis, as magician, tapos kukunin mo akong clown, akala mo magbababa ako ng presyo, hindi. Puta, Gis, mil mo rin akong kukunin. Anong opinion mo sa ganong... Mas okay yun. Kasi ang hirap ng clown eh. Una sa lahat, pag may makeup ka, ang tama. hapdi sa mata, ang hapdi sa, di ba? Puta, tagal niyan. Makeup, ang init-init pa ng panahon ngayon. Puta, Diyos ko may makeup ka, Diyos ko. Ang bata Ay, makeup po, nasa dibdib na eh, maya-maya eh. Kasi huhulas yan. Huhulas. Oo. Tapos madalas, syempre, no open, no, sa iba. Discriminate. Oo. Isa pa. Tsaka isa pa, madalas kasi talaga gawin sa mga iskiskinita. Iskiskinita. Oo, yun pa eh. Residential. Oo. So talagang sobrang crowded ka, naka-makeup ka pa. Oo. Ang kukulit pa nung... Pero ang gusto ko lang sa mga clown ngayon, marami na rin nag-improve. Yung mga costume, gumaganda na rin. Oo. Diba? Makeup, maganda na rin. Mga gamit, magaganda na rin. May floating table na nga yung clown eh. Kasi nga, syempre, easy access eh. Easy access Digital age na ngayon. So, punta ka lang sa mga iba't ibang online shop. Pero ang take ko dyan, alam mo okay din yung ganyan. Kasi syempre, umaangat yung kalidad ng clown. Umaangat din yung... Pero dapat syempre, yung presyo. Umangat din. Umangat din. Makakibat na nga yan nga ang pagtaas na diba? Wala. Hindi talaga nagkakaisa minsan yung ano eh. Kumbaga, may kanya-kanyang opinion eh. Parang yung iba, anong pakialam mo? May pamilya ako eh. Ikaw ba magbabayad ng kuryente ko? Ano naman, kung magbaba ako ng presyo. Diba? Parang may ganun eh. Yun ang katuwiran ng iba. Piling ko naman, tama naman. May epekto rin yan sa kanila. Huwag siyang mag-alala ka mo sa mga ganyang klase ng mindset. Mga mindsetting nilang ganyan. Huwag sila mag-alala kasi may epekto rin sa kanila yan. Una, kung may ganyan kang thinking, hindi lang ikaw nag-iisip yan. May nag-iisip din yan. Marami. Paano kung ikaw din yung nilulook back nila? So magkano yung, di ba, bawa, sinasabi mo nga, nagpa-presyo ko na, pakialam nyo kung mag-presyo ko ng 2.5 magician, di ba? Pakialam nyo, ganun din yun. Yung iba, anong pakialam mo kung nagpa-presyo ko ng 1.5, si ano nga, 2.5 lang. Ganun yun. So pababa ng pababa yun. Yun yung epekto nun. So, hindi siya magandang epekto. Hindi magandang epekto yun. Kasi hindi magandang nagbababa ka lang. Kakasanayan. Makakasanayan. Siyempre, ang iisipin nila, malaki na yung 2.5 Tangina, 2,000 lang ako. Paano yung mas mababa pa doon? Yung ginagawang assistant nun. So, tangina, itong si kinukuha siya as 2.5. Tangina. Kinukuha siya as 2,000. Kutsa, kagawa din akong sarili kong 1.5 lang sa akin. 1.8, may bubble show na. Kung yung ginawa naman ang assistant nun, nag-isip din magsulo. Putay na, 1.5 ka pala. Wala, di sangay-sangay na siya. Pababa na ng pababa yun. Yun ang pasira ng pasira. Tapos yung mga yan, pag sinita mo, hindi sila papayag. Hindi sila papayag. Magiging mayabang Mayabang ka pa, Yabang mo naman, balibasa, matanda ka na eh. Ayun nga, babalik din sa'yo eh, kung ano yung... Kung ano yung... Masakit man pero... Anyway, from clown, paano ka napasok sa team router? Kasi may team router that time. Ano yan eh, nung napasok ako sa Magfi, inaaral ko yung ventriloquism. Puppet. Yung puppet. Papapit si router. Talagang nilook forward ko si router Orkia, si Rael, Ni Carcamo, Wanlu. Look forward ko talaga sila. Sabi ko, tangina, maggaganito rin ako, bibili ako ng puppet. Dati hindi ko siya trip kasi mukha kang tanga, nagsasalita.
Di ba? Papit-papit ka, tingis sa salamin, tingnan mo, bubuko yung bibig mo. Di ba? Mukha ka lang tanga eh, pero maganda siya actually. Nung nakita ni, may nakita ng potential ko, sabi niya, tanga, pwede ka pala sa pwede ka pala, galing ka magpapit, hindi nabuko yung bibig mo. Diba? May ganun eh. Team router. Ayun, kinuha na ako ni Router at saka ni Bogs. Gumawa kami ng Team Bogs Router. Alviso. Gumawa kami ng Team Router. Kaya nabuo yung Team Router kasi kasikatan ni Router Urquia. PGT Season 1. PGT Season 1, kasikatan niya. After niyang manalo doon, dalawa sila nalaki. Puta, tataas na ng mga rate nila. So, kasi siyempre hindi naman lahat ng kliyente, kukunin sila dahil sa taas ng rate nila. Di ba? Gusto silang kunin, pero hindi sila makuha eh. O di ganito na lang. Ma'am, kung hindi mo ko makuha, ganito yung ginagawa ng Router. Pero option. May option ka. Ma'am, may mga kasama ako, may team ako team Router. Pili ka na lang po sa kanila. Ayan, ako na yan. Si Mardy, si Bogs, si Ian Martin, yan kasama. Nandun kami sa baba. So yung mga tapon dun sa taas, sinasalo ng baba. Pero hindi masama kasi team router ka pa rin. So tsaka hindi ganun kalaki yung skip ng tali. Hindi nalalayo. Hindi nalalayo. Yun ang maganda. Kasi may mga team ngayon, team lang sa pangalan. Wala, team pero, ba? Team lang sa pangalan, pero pag huwag mong pasahan yan. Bigyan mo 1.5, di ba? May mga ganon, mga brada. So, hindi ko nila lahat, pero may maraming mga ganong team na pare team tayo sa salita. Pero yung ginawa ni Router, team, yon as a team talaga. Na hindi siya team na... Hindi. Tsaka alagang... May pagmamahal. Alam mo kami, nagsoshow nga kami sa sa mga probinsya. Nakalating ako ng Iloilo dahil si Team Router. Punta kami ng Cagayan dahil sa kanya. Nalayo. Layo ng mga pinag-showan namin nun, aeroplano. Meron ba kayong naging seminar parang every week, every Monday? Wala, ang pinaka-seminar lang namin sa Magpi. Magpi. Nag-attend ka lang ng meeting, meron dong magpapakita na anong batch ka ba pumasok sa Magpi? 2009. 2009, ako 2010. Kasi parang magkapanunudan. Yun nga, sa Magpi, makikita mo naman parang every week nagkakaroon tayo ng yung may lecturer, may isang lecturer, tapos showcase siya doon. Lahat ng hindi... Doon lang ako, lahat ng hindi member. Lalabas. Wala labas. Tapos ka. Bayad ka. Hindi ka bayad. Tapos ka muna. Kung gusto mo manood, magbayad ka. So, talaga salute din sa mga OG ng Magpi, no? Oo. Ang dami magagaling. paborito ko dati, ang nag-lecture dyan, si Master Dim. Napakagaling. The Master of Movement nga yun, kung tawagin, Ayun yung kwento ni Sir Nap na rest in peace, Sir Nap, no? Natanong ko kasi dati, Sir, bakit si Master Dim pangalan Master Dim? Kasi Jeff, si Master Dim, kaya siya tinawag na Master Dim, Master of Movement yan. Kaya pala. Okay, so yun. Legendary. Legendary. Lou Hilario. Yun siya pa yun. Rani Raimundo. Yan si Rani, masipag din mag-lecture nung araw. Si Serael. Si Marcos, masipag din mag-lecture. Mga masisipag mag-lecture nun. Yung mga panahon na yun. Basta, Chubster. Diba? Pag Chubster na, masaya na tayo. Okay yun kasi magagamit natin. Kiddie party. Kiddie party yung niya, yung material niya. Ngayon nga, yun nga yung nagiging problema ngayon na parang wala nang lecture kasi wala na. Meron naman akong ganito Meron naman akong ganyan. Na ang delay na iba kasi yung panahon ngayon, saka yung panahon noon, nung tayo kasi nagsisimula, pahirapan. Gapang. Pahirapan tayo ultimo baston, tayo na, mahal-mahal. Saan tayo bibili nun? Di ba saan tayo kukuha maliit lang kinikita natin sa cloud, 500 lang Pamasahe mo pa. Wala pang mga Google nun. Ito yung address, punta mo. Walang YouTube. Kutsa, paano to Wala ako yung... Meron ka directory. Naalala ko meron ako directory. Directory na telepono. Diba? Dumuha may mapa Ang kapal no. May mapa. May mapa yung dulo nun Hanapin mo yung sa mapa ng ng yellow page. May mapa yung buong Maynila. Dito tayo. Ito yung address Tama. Tapos papakita mo pa sa taxi driver pag hindi niya alam. Kuya, alam mo tong lugar na to. Bugnoted mo. Isa pa yun, mga taxi driver, lintik din tumagaya. Kaya mong dala. Wala pa tayong grab. Saan ka pupunta? Yan, may show ako kontrata na lang tayo.
Wala nang metro-metro eh, no? Metro. Anyway, ayun yung mga experience talaga na minsan, well, hindi naman minsan, di mo talaga makakalimutan, no? So, from clown, magician, from Team Router, paano ka naman napasok sa stand-up? Sa stand-up, naging way out ko kasi ito eh. Naging ano ko siya. Naging, kumbaga, bumubuo ko ng aking alter ego. Okay. So, ito yung dito, oo. Anong gagawin ko sa, pagbahay lang ako ng gabi? Wala naman akong Sayang papracticein. yung time. Hindi naman ako skilled na magician. Anong papracticein ko? Diba? Ang gagawin ko sa bahay, wala naman akong gagawin sa bahay. Kaysa kung saan naman mapunta, ayun, mahilig naman ako mag-comedy, muna ako comedy. Ang nangyari niyan, nagsimula rin yan kay Router. So, si Router, stand-up comedian din? Oo, stand-up comedian din. Ang nangyari kasi dyan, dito, napapanood ko na sila, Alex Calleja. Oo, hindi, mga legend. Yung mga comedy ka legendary na yan. Naalala ko, napapanood ko na sila. Comedy Manila. Ang galing nito, Comedy Manila. Ang galing nito. Gusto ko yung ginagawa nila kasi sila yung mga comedian na hindi sila nang okray. Material lang. Point of view. Ayun As naganap ako ng nakita ko nga itong Comedy Cartel. Nakita ko yung Comedy Cartel. Meron silang regular open mic tuwing Thursday sa BGC Scarlet Wine Lounge. Comedy parang meron din sa stock file yan, di ba? Meron. Pero nauna muna yung sa BGC. BGC, Tagal na yun, 2014. Matagal na. 2014, no? Nagtuloy-tuloy ka ba nung pagpasok mo doon? Ay, hindi. Actually, ako nagtuloy-tuloy eh. Huminto ako. Nung pumasok ako doon, kasama ko si Rudet, 2014 yun, nag-open mic ako. Nung nag-open mic ako, meron pa nga akong props eh. Kasi wala pa akong material. Dahil ang ginawa ko, yung ginagawa niya, nag-comedy magic ako. Gag. Nag-gag ako doon. Kaya yun, medyo sabi ko gano'n, tangina. Parang hindi masyadong pinapansin tong gag. Iba kasi yung guest doon. May requirements. Hindi, bukod dun sa may requirement, ang guest kasi doon, hindi siya masa, men. Mayayaman ang guest eh. So, hindi pumapatok sa kanila yung pa-comedy magic mo. Yung mga tipong nagkakamali. Diba? Hindi pumapatok yung ganun. Mga 2 beses ako nag-try ng ganun. Lagi ako may dalang props. May tumatawa pero hindi mo pili. Pigil eh. Kaya ang ginawa ko, sulat na ako ng material. Sabi kasi, nandun pa yung idol ko, si Del Pebrado. Sulat ako ng mga joke ko. Tapos hanggang sa nag-open mic ako, tangin namin, wala nang nangyayari sa open mic. Wala nga nanonood sa amin. Gapang din talaga. Siyempre, ibig sabihin, ang dami mo palang gapang na ginapakan. From clown, puro gapang. Hindi mo pwede nga sabihin sa akin na instant instant comedian. Hindi. Sa mga magician, may instant magician. Pwede, lalo ngayon. Ang dami instant magician, hindi na kailangan magpapractice pa. Putahin na, bumili ka lang yan, magician ka na. May pera ka. Magician ka na. Hindi ka tulad dito, talagang kailangan mo rito, utak eh. Hindi. So, magaganahin mo yung isip mo rito, susulat-sulat. Alam mo, sulat ako. Hanggang sa yun, hindi nakakatawa yung mga joke dati eh. Naaaral yan sa open mic. Inaasahan namin sa open mic yan, may manonood sa amin, wala kaming bayad. Minsan abonado pa kami. Puta, siyempre nakakaya doon sa bar o order ka eh. Nandun ka na eh. Hindi pa naman barya na yung makakabili ka ng tagbe 20 pesos na kape. Walang ganun doon. Puta na. Ambir, magto 200 eh. Kasi sa iba, mga brad, sa iba, pag sinabing stand-up comedy, bading. Bading na. Diba? Pare, stand-up, sampalan. Piyesta. Piyesta Pare, may comedian. Pork chop duo, yan yung mga, yun yung mga Pare, stand-up comedy, sasampalin ng tsinelas. So, ito, iba eh. Iba to. Kaya ang laking rin sa akin ito eh. So, ginawa ko siyang alternative. Wala akong show ng magician. Ang dami na natin dyan eh. Sobra. Magician, wala masyadong show ng magician. Dito ako, hindi nyo kaya to. Di ba? Kaya konti lang nakakalaktaw dito. Kaya maswerte ka. Kasi, yan, nakakalaktaw kayo ng pag-stand-up comedy. Konti lang nakakalaktaw dito. Hindi nila kaya to. Tsaka pag naging consistent ka rito, sa pool. Tsaka may nanghirap talaga ito. Hindi talaga madali mag-comedy. Madali mag-comedy pag may props ka eh. Kasi. Pero yung hindi eh. Yung tipong sulat mo na hindi. Parang aralin mo yung joke by joke eh.
parang itong mga nasa likod natin, bubuo ka rin ng karakter eh. Oo, ito may mga karakter. Oo, Kaya ayoko nang gayahin yung mga yan. Oo. Namatay na yan. Kumbaga, Pero may bakante pa. putang ina, Brad. Teka, hindi. Meron pa doon, may bakante pa. Kumbaga, I mean, mga Brad, no? Sila, pare-parehong komedyante. Oo, pare-pareho. Pero pag sinabing babalo, babalo is babalo. Hmm. Palito, palito is palito. Palito, Kaya yan. kung alimbawa, Mardy, so gumawa ka rin ng sarili mong Oo, karakter. gawa ka ng sarili mo. Ganun talaga. Oo. Kaya nga meron akong illegally funny eh. Di ba merong legally funny si Atty. Ed Chico? Ako naman yung illegal. Ako yung illegally funny. So gumawa ako ng ganong karakter. Hanggang sa yun nag-stand-up comedy ako. Tinuloy-tuloy ko tong stand-up comedy. Hanggang sa nandito na ako ngayon. Bihira na ako mag-kiddie party kung magpo-post. Hindi ko na rin pinopost. Mag-kiddie party kasi pinapriority ko na rin tong stand-up. Pero hindi ko tinitigil pala Ano lang kasi may kumakalat na hindi na nag-stand up, hindi na nagko-kiddie party si Mark. Hindi totoo yun, puta na kaya wala. Hindi lang pala post, hindi lang pala post. Hindi lang ako pala post. Kanya-kanya Tsaka may mga booker na rin ako. Siyempre, hindi naman lahat yun, hindi naman reliable lahat yun para makuha ka, di ba? Para makakuha ka ng panggastos mo sa pang-araw-araw. So, ang ibig ko ang sabihin, huwag niyo ikakalat na ako ay nitunan ng kiddie party kasi kailangan ko pa rin yung kiddie party. Ang laki ng kinikita ko dyan kahit pa paano. Pa rin yung number one. Itong stand-up comedy, walang masyadong pera. I mean, meron, no? Pero, hindi kagaya ng kiddie party talaga. Hindi kagaya ng kiddie party talaga. Kasi doon fix yung rate natin. Ito parang hindi lang pera-pera labanan na rito, passion na rin. Passion. Talagang tinuloy ko na to. Pero pagka nakachamba ka naman, ang laking pera. Tsaka lumawak din yung network ko dito. Ang dami kong nakakilala mga sa showbiz. Kasi nag-writer na ako, di ba? Nung nag-writer ako, ang dami ko nakilala sa showbiz. At pare, pag-usapan natin yung writer. Sino yung mga celebrity ba tong sinusulatan mo? Freelance writer ako eh. Nagsimula yung writing career ko sa pa-contest ng ABS-CBN. Kasi yung ABS-CBN, nagpa-contest yan ang pangalan, Gagfest. Natuloy ba to? Nainere ba to? Hindi siya, private siya na, hindi siya i-air talaga, never siyang ipopost. Sa internet? Walang video, ang nandun mga big boss lang. Mga writers, mga big boss, mga producer, director, yan ang mga, doon kami nag-audition sa harap nila, nagsa-stand-up comedy kami doon. Ayun. Mahirap yun. Mahirap yun. Magaling yung mga yun. Mahirap yun. Di ba? Doon kami nag-start. Ngayon, titignan nila, i-evaluate nila yung kung saan ka po pwede. Ito magaling to. Gumawa. Kasi nakita nila, siyempre material mo yan, ibig sabihin, ikaw sumulat yan. Maganda mindset nito sa pagsusulat. So lalagay ka nila as writer. Magaling umarte yung mukha nito, pwede itong comedian. Kaya ako natanggap ako doon bilang writer and comedian. Malaking bagay. May ganun ganun titignan nila kung saan ka babagay. Actually, natanggap kami doon. Ako, si Atty. Chico, marami pa. Ang dami nag-audition puro mga stand-up comedian din, pero madami na ligwa. Siyempre, kami, parang nasa 20 kami noon. Baga, hindi naman lahat. Parang nakuha lang sa amin, 5. Doon nagsimula. So, dapat magtutuloy na yung karir na yon. Ang problema, lockdown. Nadali tayo ng lockdown. Lahat naman, naapektuhan yan Pandemic. Mapa-writer ka mo, magtataho ka Kaya ako umiyak Umiyak talaga ako kasi isipin mo parang magkakaroon na kami ng project na may first movie na akong gagawin. Kasama ako, co-writer ako. Ganyan, may first movie na kami gagawin. Ang putang ina, nag-lockdown. Ang laking big break. Hindi lang lockdown. Nagsara yung ABS-CBN. Yun yung matindi. Kaya sa putang ina, iniyak ko yun. Sabi ko, ang hirap nito. Buti na lang, nung bandang bago mag-pandemic, nakilala ko tong si Jimmy Bondo. Yung singer. Yung singer. Yung tumakbo senador. Kumanta ng Let Me Be The One. Yung tumakbo senador. Alam ko, attorney si Attorney Jimmy. Jimmy Bondo. Napakabuting tao. Kamusta siya bilang katrabaho? I mean, para siyang barkada Jimmy Bondo. Barkada. Simpleng tao, parang gano'n. Puro kami kagaguhan Pag mag-uusap kami, puro katarantaduhan. Kasi Brad, pag artista, parang, nakakailang naman, di ba? Tawanan lang kami ng tawanan. Tapos, kinuha niya akong writer. Kasi nanood siya dito. May show ako dito noon, bago mag-pandemic.
May show ako dito noon, nanonood siya, doon niya ako discover. Dito sa Nomo? Galing mo mag-joke ha, galing mo sumulat siguro. Ayun, gagawa siya ng kanyang gagawin siyang cartoons something. Tapos kailangan niya ng writer, doon niya ako kinuha, nag-writer ako. Hindi lang lumabas yun, hindi lang umere yung cartoons na yun. Pero dapat bibili ng Netflix. Ewan ko bakit di natuloy, maraming instances. Mahabang story. Mahabang istorya. Pero ngayon, tuloy pa rin yung pagiging writer mo kay... Oo, kay Jimmy hindi na. Ngayon. Kasi wala na yung show namin na ngayong gabi with Jimmy. Pahinga lang. Siguro pahinga lang kasi nung nagpahinga naman kami nung season 2, nagkaroon pa ng season 3 after a year Alam ko marami na guest dyan Marami. Si Parang Mia, Brad Pitt. Mga big time din na comedian. Matatinding comedian din. Madami kami naging guest doon. Sobrang dami, pati mga politiko naging guest namin. Naging guest namin si Orme. Si Isko Moreno. Mayor ulit ngayon na Maynila. Yun. Ayun yung trabaho ko, script lang. Pati mga game show niya, doon sa show na yon, yung mga tanong, mga challenges, yan. Ako nagawa nun. Medyo mahirap yun, brad Medyo mahirap. Kasi kailangan mong maging original Hindi ka pa pwedeng kukopya sa iba. Pag nakita mo yung, pagka nakita ng tao yan, na ganyan din yung konti sa Showtime Ang problema, hindi ka pwede. Baka alam ko, pwede ka makasuhan yan pagka ganyan Depende pag naka-copyright. Pero, so far, wala naman yatang ganun-ganon. Pero, ang pinaka the best way, maging original ka. Siyempre, mas maganda yun. At minsan yun, hindi nauunawaan ng iba Tulad nga ng pinag-usapan natin kanina, pera-pera na lang. Wala na tayong original kasi... Pero para sa akin kasi kailangan magkaroon ka talaga ng ganun kasi... iba yun. Hindi, bihira din sa tao. Hindi lahat ng tao kayang gumawa ng sarili niyang content o gumawa ng sarili niyang material o gumawa ng sarili niyang props o routine. Bihira din yung gano'n. Kagaya kagabi na alala. Hindi masyadong lalo pabubo yung mga tao ngayon. Diba? Pabubo na rin ang pabubo yung mga tao. Nag-i-imo. Di ba? Ako din ang writer niya nung gumawa siya ng si Basilio, gumawa siya ng parang sitcom. Si Basilio? Siya gumawa siya ng sitcom na... Naglabas pala siya ng sitcom. Naglabas siya ng sitcom. Sino mga kasama niya rito? Para siyang sila Crazy Mix. Yung mga din, mga kabatak niya rin. Mga rapper din. Smaglas. Wala si Smaglas Pero nandun si Crazy Mix. May iba pang mga rapper. Nandun pa si Sisa. Ikaw nag-writer. Ako nag-writer. Gumawa kami ng ng show na yon para siyang idol ko si Kap. Okay. Sitcom siya. Pero internet YouTube siya pinalabas. YouTube, wala na. Tapos na. Okay. YouTube siya pinalabas. Para siyang siya yung kapitan doon. Actually, marami na akong nasulat. Hindi ko lang, marami na akong nagawang mga sulat. Nasulat ako sa mga TV commercials. Hindi ko na lang Minsan kasi, parang who cares kasi may pake diba? Kaya hindi na tayo magyayabang para doon. Pero may mga tao kasing pala post talaga di ba? Ako nagsulat. Hindi ka lang magyayabang. Hindi na natin babanggitin yung mga ganung bagay. Kasi isipin nila mayabang lang tayo. Saka hindi, mature. Mag-mature ka na kasi. Mature na. Parang wala na akong pakialam niya lalo sa fame. Hindi ko na gustong sumikat Ang tanda ko na nito. Dapat noon pa. Ako rin, parang, diba? Parang fame kasi, parang feeling ko ang toxic masyado. Ang toxic, Parang lalabas ka, minsan tingin ka ng tingin sa gilid. Tapos feeling nila ang yaman mo, yun ang mahirap sa isang fame Na feeling nila, hindi nila alam, basag yung signal light ko. Bumilaw kanina sa Caloocan. Di ba? Ang hirap din ng dapat noon pa, meron naman akong kaya ko naman magsulat, ba't ako nag-vlogger. Di ba? Pwede ko naman gawin yung mga bagay na yan. Sino naman si Mardy bilang ama, pare? Hindi ako protective Hindi ako overprotective pala. Wala, tag dito, yung mga anak, papas boy, daddy's boy. Talagang maka-daddy, kahit si Adi, yung anak ko sa Malabon. Maka-daddy talaga siya. Hanggang ngayon, maka-daddy, mula nung baby yun, kahit nagwalay kami ng nanay niya, maka-daddy pa rin talaga siya. Kahit itong anak ko ngayon, maka-daddy, sobrang maka-daddy.
Ang sarap din na may mga inspirasyon kang gano'n. Ha? Oo, iba yun. Pag uwi mo ng bahay, may yayakapin kang makulit. Oo, parang teddy bear, di ba? Oo, dyan ganun may yakapin mo yung may good yun. Alam ko, nagtalentadong Pinoy ka pa, men eh. Talentado. Nahagip ka dun eh. Nahagip. Nakita ko yun, nakaklawn ka. Clown, no? Clown. It's puppet. Si Mardy yata. Wala, ang dami ko rin pinasok na ganyan. Oo, dami. Sayo ko rin na. Ako nag-showtime. Oo. Pareho. Oo, kapareho. Yun. Nagkapareho pa ako. Kapareho pwede. Kasi dating game, pipili sila. Wala namang masyadong ano. Kaya kung napili ka, ibig sabihin, pogi ka, gano'n yung dating. Ano pa yung dating no? Napili ako. Malas-malas ka lang kung yun ang kapili sa'yo. Yan nga, nakapili. Tangin, alam mo ilang taon ako nun, kukwento ko lang, gusto ko lang. Puta, ano lang ako nung 35. Anong taon to nung sumalang ka? 2000, parang 2020 pa yata. Ba't nakasabay mo ba rito si Ang Carlos tagal na nun Agassi? Hindi. Hindi. Nauna ako yata sa kanya. Saan kayo nag-date, Brad? Nung... Puta na date, parang Japanese restaurant. Inere ba to? Inere, Japanese restaurant, tapos... Eh di Brad, nagsubuan kayo. Ganun! Ganun na nga! Magsusubukan kayo. Siyempre, nanalo sa date eh. Hindi, tsaka naka-video eh. Oo, subo mo yan. Massage, papamassage pa kayo. So, nagpamassage kami. Abang minamassage kami, may camera pa. Siyempre, puta na, minamassage ka. Magkatabi kayo ng higaan. Puta. Tsaka, itong matindi na parang hirap. Hindi mo matake eh. Alam mo kung bakit? Kasi 35 ka. Tapos yung ka-date mo, 42. 7 years. Age dapat tatag naman. Hindi ganun yun kasi, siyempre sa akin sa edad ko, puta, yung asawa ko nun, si Jenny, 21 lang eh. Tapos palalaktawin mo ako sa 42, di ba? So, ayun nga, ibig sabihin lang nun, hindi ko pa rin siseryoso yung mga ganun bagay, kaya medyo natuwa rin si Jenny. Okay na yan. Pero friend kayo nung naging kapareho mo sa Facebook? Hindi kami naging Before, syempre. Add mo ko may mga... Ina-add niya ako, pero hindi kami nag-uusap ng ano. Respeto kay Jenny. Respeto kay Jenny, tsaka para mamungkusap pa kami nun. Hindi ko gusto yun din mo. Tsura naman siya, pero hindi ko magugusto. Tsaka matindi yung portion na yun, ng showtime na yun. Maganda yun. Talagang tumatak din sa kasaysayan yun eh. Saka si Carlos Agassi nung sinali doon, hindi mo halatang si Carlos Agassi. Kasi yun. Ang ina, pinakita pala yung braso. Wala ko siya. Hindi, ako talaga sabi ko hindi si Carlos Agassi yan. Ha? Sabi ko, hindi si Carlos Agassi yan. Hindi ako naniniwala. Hindi pa rin. Di ba? Do what works for you. Do what works. Diba? Yun, ang galing. Do what you do. Do what you do. Tama kayo, maling-mali kami. Tama kayo. Sumikat din si gano'n, di ba? Sino ba yun? Nico? Di siya kasi Carlos Agassi. Kaya ito nga yung sinasabi namin, hindi mo talaga, alam mo yun, hindi mo masasabi yung panahon eh. Like ni Mardy from clown, naging magician, naging stand-up comedian, naging writer. Ang dami. 4 na baitang yun, Brad. Pero lahat naman yun napapaloob sa pagiging entertainer. Entertainer lang. Saan kanila makukontak kung gusto ko nilang kuhanin as a kiddie party host magician? Kiddie party host magician, pwede kayo pumunta sa Facebook page ko, Mardy Almighty, o kaya Mardy the Magician. Ayun, so... Mardy Almighty, tapos close parenthesis, Mardy the Magician. YouTube channel, may... YouTube channel, hindi ko masyadong active. Pero meron. Meron. Mardy Almighty Comedy. TikTok, meron akong, Mardy Almighty, yung TikTok. Ayan, TikTok. So, follow nyo lahat. TikTok, YouTube, and Facebook page. Meron pa ba? Ano pa ba yung isa? Instagram, IG. May IG ako. I am Mardy De Guzman. Yeah. I am Mardy Alright. So, bilang last, no? Anong ma-advise mo doon sa mga bago na nagsisimula pa lang? At, siyempre, nangangarap din marating yung kung ano yung tinapakan mo, Brad, di ba? Okay. Kasi masyadong makulay yung dinaanan ko. Masyadong makulay yung buhay. Oo. Tapos ups and downs ako eh. Ups and downs. Nangyayari naman talaga. Which is nangyayari talaga yan. Ang ko lang, huwag ka lang susuko. Tuloy mo lang kung ano yung goal mo sa buhay. Dapat talaga meron kang goal.
Tapos, huwag kang mawawalan ng huwag kang mawawalan ng pananampalataya. Siyempre, dapat Kailangan. may Diyos ka. Dapat yung may Diyos ka. Importante yun sa lahat. Iba rin yung feeling ng meron kang kinatatakutan. Para hindi ka gagawa ng masama. Kasi along the way, may pwedeng makatisod sa'yo. Okay, pwede kang matisod, pwede kang madapa, at pwede kang maligaw ng landas. Kaya, kung ako sa'yo, tuloy mo lang yung goal mo, dapat may goal ka. Huwag ka susuko sa lahat ng struggles mo sa buhay. Kasi kung hindi ka naman tatayo sa pagkadapa mo, wala namang ibang gagawa niyan para sa'yo. Kundi ikaw lang din. Kundi ikaw lang din. Tuloy mo lang yung goal mo para may marating ka sa buhay. Yun lang. Kung babalikan mo yung Mardy na clown, anong masasabi mo sa kanya, pre? Hindi ko alam na aabot ka rito. Buti hindi ka sumuko. Simple lang. Simple lang. So, ayun, maraming salamat, no, sa pagtambay dito sa O Ano Brad Kaya Pa, at nakaka-proud na kasama natin Kaya pa. si Mardy. Bakit may kaya pa? O ano, Brad? Kaya pa? Kasi nawala yung O Ano Brad na original. Naglabas ako ng bao, nawala naman yung admin ng bao. So, sabi ko, last na to. O Ano Brad Kaya Pa. Ayun. So, kaya ayun ang naging pangalan niya. Pag So, ito naman na nawala. dismantle, Hindi na kaya. hindi, tama. O ano, Ano, Brad? Brad? Kaya pa ba? May iba na ulit. Masusunod na lang ba yun? Oo. Kaya pa? Oo, tama. So, ayun lang. Magandang gabi sa inyong lahat. I hope na may mga napulot kayo na aral, no? May mga napulot kayo na idea kung paano maging isang performer, no? Kung paano tumayo sa pagkakadapa, kung paano maging ikaw. Yun ang importante, Yun, no? yun. Kung paano mo hanapin yung sarili mo bilang performer, bilang ikaw. Kasi marami talagang naliligaw. Dapat talaga may self-awareness ka kung sino ka ba talaga at kung anong gusto mong patunguhan. Oh, hindi yung basta tira ka lang ng tira. So ayun lang, maraming salamat and God bless.